lang po pakisilence. Salamat po. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po. Ating pumpulihin ng Diyos sa oras na ito na tinipon niya tayo para ipatitiwag ang kanyang kahabagan. Kabutihan. Ang sabi ng mga awit, Kapitulo 47, talata 1, magdiwang ang lahat ng nalilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwag, bilang papuri sa Diyos na dakila. Kaya ako, mga kapatid, pagkakapa po natin ang may kagalakan ang presensya ng Diyos sa ating dakila. Mga kapatid sa Panginoon Yesus, habang tinutugtog ang music ng prelude, ihanda po natin ang ating mga puso sa isip at pagsamba sa sandali ito. Iwagin po muna natin ang mga alalahanin natin sa buhay at ating pagkukulan ng ating kaisipan ang Diyos nating nagmahal ng lubos sa atin. Ang sabi po ng mga awit, Kapitulo 103, talata 17, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man ang sa Kanya'y may takot at pagmamahal, ang maganyang gawa ay wala rin katapusan. Ating pong papurihan at pasalamatan siya sa pagkaandog ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Yesus, upang makamtan natin ang katwiran at may kumpiyansang makalapit sa kanyang banal na trono ng biyaya. Sa oras na ito ng ating pagsamba, wilingin natin sa banal na Espiritu na tulungan tayong may alay ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Tumayo po tayo lahat at awitin natin ang himno ng pagsamba. Purihin ang Diyos at tayo. Sa atin ay walwati
93, Papuri at Pagsamba. Si Yahweh ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig, kahit anong gawin pa ito hindi mayayanin. Tumataas na, O Yahweh, ang tubig ng mga ilog. Lumalakas ang lagaslas habang sila'y umaagos, maingay ng mga alon, katulad ay pagkalabo. Parang tubig na marami, ang buhos ay parang bulok. Malasakay sa alon ng dagat na mayroong punos. Higit pa sa mga ito si Yahweh, dakilang Diyos. Walang hanggan, O Yahweh, ang lahat ng tuntunin mo sa siyang banal at matatag ang sambalang pinupili. Ayon po sa awit Kapitulo 51, talata 1, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos ang ayon sa iyong langgardang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Tayo po'y manalangin. Ama naman ng Diyos, kami po'y muli nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Salamat sa nagdaang oras, linggo, minuto ng aming buhay. Naranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Kaya naman sa ganitong kaparaanan mo, Panginoon, na ginagawa mo sa aming buhay, patuloy ka namin pagpupurihan. Patuloy namin isisigaw ang iyong kadakilaan. Patuloy namin, Lord, ihahayag ang kabutihan na ginagawa mo sa bawat minuto ng aming buhay. Salamat o Diyos, meron kaming sandigan. Meron kaming Diyos na tanggulan. Meron Diyos na kami, Panginoon, ay patuloy na gumagabay sa amin. Salamat sa iyong mga dakilang gawa nito sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, Lord, na kung wala ka sa amin, wala kami, Panginoon. Na kaya lamang kami nabubuhay ay dahil sa iyo, Diyos. Kaya man patuloy ka namin papupurihan. Patuloy ka namin katakilain sa aming buhay. Lord, ikaw rin ang nakakita. Walang limit sa iyo ng aming mga ginawa, ng aming mga inisip, ng aming mga ikinilos. Humingi po kami ng patawaran sa naman aming pagkakasala. Mga kapatid, sa sandali ng aming pananahimik, humingi po tayo ng patawaran sa Panginoon. Yes, Salamat po, Diyos. Salamat sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming Lord na pagkakamali pa rin, Panginoon. Salamat sa patuloy na kapatuloy na idadabag mo sa amin. Salamat sa iyo walang sawang pagmamahal sa amin. Salamat na kung minsan, Lord, kami mga anak mo, natupis pa namin yung mga salita mo. Sa panahon na nararanasan namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Lord, salamat. Salamat sa patuloy na kapatawaran. Muli, O Diyos, ang masa namin, sa pangalan ng anak ni Jesus, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, inahanap ka namin sa aming kalagitnaan. At naniniwala kami, Lord, na ikaw ay kasama namin sa oras na ito. Lord, ipilis mo ang tahanan ito, O Diyos, ang sambahan ito, O Diyos. Dahil sa bawat ng sulong na ito, Panginoon, Lord, ikaw ang kapangyarihan mo ang aming maranasan. Ang presensya mo, ang patuloy namin maranasan. Na sa pagpasok pa lang namin dito, Panginoon, Lord, lupukan mo na ito ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Lord. Gabayan mo kami sa aming gagawin sa oras na ito. At Lord, sa aming mga Lord na pagkaawitan pa lamang, may taas ka na namin, Panginoon. Ikaw lamang yung basa, puso ba sa isip namin, O Diyos. Mapapurihan ka namin sa aming mga awitin, Panginoon. Pangunahan mo lamang, O Diyos, ang iyong mga panglingkod sa worship din, Panginoon. Lord, kung saan madala kami sa isang pinakamataas na pagpuri at pagsamba na sa iyo lamang nararapat, O Diyos. Ama, salamat po. Ganon din, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa lingkod mo, Panginoon, na maghahayag ng salita na sa Pastor Pepper, Panginoon. Lord, ang iyong banal na salita lamang, Panginoon, ang mamutawi sa kanyang mga langit. Maging pagpapala ito sa aming buhay, sa aming puso at isipan, Lord. Na kung alin pangungusap mo, Lord, makita ito sa aming buhay. Salamat po.
Salamat sa mga pagkakataon na meron kaming lakas para kayo aming kapurihan, aming sampayin sa Espiritu at katotohanan. Muli o Diyos Ama, sa iyo namin tinatagupilin ang lahat ng ito, ang lahat hanggang sa matapos, ang victorious Panginoon ay sa iyo lamang. Salamat po, sa iyo ang mataas na papuri, pagsambat at dakila, sa matapos na pangalan ng aming Diyos na ang sariling tagapagligtas, sa pag-ibisan ba ng Espiritu ang lahat ng anak ng Diyos ay sabi na, Amen. Mga minamahal atin sa diwa ang mga katuruan sa ating pananampalatayang Kristiyano na pinaliliwanag sa atin ng Katekismong Heidelberg. Basahin po natin ang sagutan ng mga artikulo ukol sa ang Diyos na banal na Espiritu at ng Panginoon ika-22. Tanong, paano makakaano sa iyo ang pagkabuhay ng muli ng katawan? Hindi lamang ang kaluluwa ang darating na agad pagkatapos ng buhay nito kay Kristo na siyang ulo, kundi maging ang ating katawan, binuhay sa pamamagitan ng pangyarihan ni Kristo, at kasamahin ang ating kaluluwa, pagkaway pawangis ng iwan ating katawan ni Kristo. Tanong, paano makakaano sa iyo ang artikulo ukol sa buhay na walang hanggan? Kahit nararanasan ko ngayon sa aking puso ang masimulan ng pananampalataya, kailangan pagkatapos ng buhay nito, pagkakaroon ko ng mga kagagawahan na hindi pa nakikita, hindi pa naririnig, at hindi pa naisisip ng tao. Saan kailangan magbibigay ng walang hanggang papuri sa Diyos. Patuloy po natin sambahin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga awit ng pagsamba sa pamamagitan ng ating worship team. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang bagong umaga na naman po binigay sa atin ng ating Panginoon para pagpilihan siya at awitan ng aming pinakamataas na bayan ng ating Panginoon. Samahan niyo po kayo sa sabay-sabay natin lahat ang pangalan ng
Sa puso ay
isang malaking kagalakan sa ating mga sarili, ang salita ng Diyos, mula sa ating pagiging under shepherd ng Diyos, walang iba kundi ang ating mahal na Reverendo Jose Gonzales Jr. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang kagalakan ko po muli makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa inyo. At mula po sa Payatas Christian Reformed Church, ang aking pagbahagi po sa inyo. Kung meron po kayong Bible, kibukas po sa John 6:47 hanggang 71. Pagbasahin ko po sa ang Biblia, New Version. John 6:47 to 71. Kung kayo po ay nakakita na, tayo po ay bilang pag-alam ko lang sa Panginoon tayo ay magsipas. Verse 47. Tandaan niyo, ang naniniwala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang mga ancestors niyo sa desert, pero namatay sila. Pero ang kumain ng tinapay na bumaba galing sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba galing sa langit. Kung kakainin ninyo ang tinapay na ito, mabubuhay kayo ng walang hanggan. Ang tinapay na binibigay ko sa inyo ay ang katawan ko. Binibigay ko ito para mabuhay ang mundo. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga tao. Bakit niya sinasabing kakainin natin ang katawan niya? Tanong nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan niyo, kung di niyo kakainin ang katawan ng salubnan, at kung di niyo iinumin ang dugo niya, di kayo magkakaroon ng buhay. May buhay na walang hanggan ang lahat na kumakain ng katawan ko at umiinom ng dugo ko. At bubuhayin ko sila sa huling araw. Ang katawan ko kasi ay totoong pagkain at ang dugo ko ay totoong inumin. Yung mga kumakain ng katawan ko at umiinom ng dugo ko ay kasama kong nabubuhay at nabubuhay din akong kasama nila. Ang buhay na Ama ang nagpadala sa akin dahil sa Kanya kaya ako nabubuhay. Ganon din yung mga kumakain ng katawan ko, mabubuhay sila dahil sa akin. Ito ngayon ang tinapay na bumaba galing sa langit. Hindi ito kagaya ng kinain ng mga ancestors ninyo, kaya namatay sila. Lahat ng kakain ng tinapay na ito ay may buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus ang mga ito habang nagtuturo siya sa sinagoge sa Capernaum. Marami sa mga disciples ni Jesus ang nakarinig nito at nagsabi, napakahirap ng teaching na ito. Sino kaya makakatanggap nito? Alam ni Jesus ang nagtatanungan silang kahit di nila sabihin sa Kanya. Kaya sinabi niya, suko na ba kayo dahil dito? Paano pa kaya pag nakita niyo ang salubman na umaakyat sa lugar kung saan siya ay nanggaling? Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng buhay. Hindi ito kayang gawin ng kahit sinong tao. Pero ang salitang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Pero may iba sa inyo na ayaw maniwala. Alam ni Jesus sa simula pa lang kung sinong naniniwala sa Kanya at kung sinong magtatraidor sa Kanya. Sinabi pa niya, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang makakalapit sa akin except kung pinayagan ito ng Ama.
Dahil dito maraming disciples ni Jesus ang tumalikod at ayaw nang sumunod sa Kanya. Kaya tinanong niya ang 12 disciples, kayo, gusto niyo rin ba umalis? Sumagot si Simon Pedro, Lord, kanino kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at naiintindihan namin na kayo ang banal ang pinadala ng Diyos. Sumagot si Jesus, di ba pinili ko kayo 12? Pero demonyo ang isa sa inyo, si Judas na anak ni Simon Iscariot ang tinutukoy niya. Si Judas kasi ang nagtraidor sa kanya kahit kasama siya ng 12 disciples. Tayo po sa dating muna natin. Mahal namin Ama, dakila ka o Diyos, lalo na sa inyong salitang ipinapahayag sa amin sa umaga nito. Kami po ay nagtitiwala ang Espiritu Santo ninyo ang siyang mangungusap sa bawat isa sa amin. Alam po namin ang aming kalagayan, ang aming kahinaan. Alam po namin na alam niyo rin po ang aming kakayahan na unawain ang salita niyo at ipamuhay ito. Kaya namin hinihiling, Lord, hayaan niyo po bigyan kami ng kakayahan, karunungan, at may hangarin na sundin ang inyong kalooban sa amin. Pagpalain niyo po ang mga makikinig at hayaan niyo po buksan ang aming tenga, diwa, puso, at bigyan ito ng kasiglahan na pakinggan ang salita. Balutan niyo po ang lugar na ito ng inyong kapangyarihan, ng inyong Espiritu, na wala pong hadlang magagawa ang demonyo sa aming kalagyan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay aming sama ka namin. Tayo magsigo. Nalaman ko po ang inyong mga team ay nagmumula sa title na The Case of the Consistory of Valencias. Parang the case of marami mga tungkol sa cases. Kaya ano kaya ang case na sa ating so ito po yung aking kaso ng alaga ng Panginoon Jesus. Tayo ba ngayon ay kampante na sa ating paniniwala ng ating kaligtasan? Tayo po ba ay kampante na sa ating paniniwala sa ating kaligtasan? At kilala na ba natin ang ating Panginoong Jesus? Sa palagay ba natin, sapat na ang pagkakilala natin sa ating Panginoon? Sa ating pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus ba talaga ng Bible ang ating kilala? Ibig sabihin, kung gayon, sa ating pamumuhay araw-araw, ay mayroon tayong pagkakuhaw o sabik palaging basahin ang salita ng Diyos. Dahil walang ibang mahalaga sa ating kundi ang makilala ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. May pamuhay ang kanyang kagustuhan sa ating buhay. Pero ang kaso ng ating paniniwala, may tatlo tayong kaaway. Ang kaaway po natin ay ang ating mga sariling hangarin, ang influensya sa sistema ng sanlibutan, at ang demonyo. At ang pag-akala natin, wala pa naman tayong nasa tribulation period, at kapag dumating man ang tribulation, paniwala, ay baka i-rapture naman tayo at tayo mga sumasampalataya sa Panginoon. Pag makinig po kayo, huwag natin paniwalaan ito dahil matutulad tayo sa parable of the sower. Ang sabi po sa parable of the sower sa Mark 4:16-17, and these are the ones sown on rocky ground, the ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy, and they have no roots in themselves, but endure for a while. Then when tribulation and persecution arises on account of the word, immediately they fall away.
Hindi ba natin napapansin na ang pagpapahalaga ng salita ng Diyos ay nawawala na sa kasaysayan sa buhay ng mga Kristiyano at mga kabataan ngayon? Kapag dumarating ang malaking paghihirap, immediately they will fall away. Hindi ba natin nalalaman na hinahanda na ng sanlibutan at ng demonyo ang daan papuntang tribulation na konting hirap lang? Marami nang nagsasabi mga Kristiyano na Kristiyano sila at ligtas sila ay mapapalayo sa pagdating ng matinding pagsusubok sa buhay. Dahil hinahanda ng demonyo, hindi natin alam, dito mga panahon natin ngayon, akala mo natin masaya, maayos, pero hinahanda na pala ng demonyo ito para sa pagdating ng pagsusubok. Konting pagsusubok lang ay lumalayo na ang mga Kristiyano. Ating pong pag-usapan sa umagang ito, bakit kailangan na ang ating paniniwala ay umahantong sa matibay na pagkakilala sa ating Panginoon Jesus? Bakit kailangan ang ating paniniwala ay umahantong lagi ito sa matibay na pagkakilala sa ating Panginoon Jesus? Ang unang dahilan ay dahil umaasa tayo sa mga bagay na hindi nakikita imbis sa nakikita. Inihanda ng Panginoong Jesus na ihayag sa mga alagad niya ang nangyari nakaraan na kaganapan sa buhay nila dahil ito po yung tulad ng pagpapakain ng Panginoon ng 5,000 lalaki sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Nakita nilang lahat ang himalang ginawa ng Panginoong Jesus. At pagkatapos nun, hinanap nila ang Panginoon. At nang mahanap nila ang Panginoon, tinanong nila sa verse 26 o 25, Guro, kailan pa kayo narito? At sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi ko ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at ng puso. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kaptan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay ko sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Makinig po. Sa kanilang paghahanda sa Panginoong Hesus, sa kanilang paghahanap pala sa Panginoong Hesus, tinuruan sila ng Panginoon na huwag nilang hanapin ang Panginoon sa mga bagay na nakikita nila, kinakain at sila'y nabusog, kundi ang pagkain hindi nasisira, imbis na nasisira, ang kanilang hinahanap. Ito ay ang pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan, at hindi ang mga nakikita na panandalian lamang. Dahil ang Panginoong Yesus ay dumating para busugin ang mga puso ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya ayon po sa verse 47, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang kanilang ninuno ay kumain ng mga mana sa ilang, ngunit sila po ay namatay. Bumaba ang tinapay mula sa langit, at sa sino mang kumain ng tinapay ay hindi mamamatay. Ayon sa verse 51, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Sinasabi na niya sa kanila na siya ang tinutukoy na tinapay na bumaba mula sa langit. At nagpahayag at pinapahayag din ng Panginoon na siya ang Diyos na bumaba sa langit. At ang sino mang kumain ng tinapay ay kumakain ng aking laman. Kaya ba nila paniwalaan ang sinasabi ng Panginoon sa kanila? O maniniwala pa kaya sila sa sinasabi ng Panginoon
na kahit hindi pa nila ito nakikita. Bagamat nakita na nila ang himalang ginawa ng Panginoon, ngayon ang kanilang pag-unawa naman ay sinasabi ng Panginoon na hindi nila kayang gawin. Anong gagawin nila? Papatayin si Kristo at katapos kakainin ang laman ng Panginoon? Ang kaso dito ay ang kanilang tradisyon, turo mula sa kanilang ninuno at maling paniniwala nila sa plano ng Diyos sa kanila. Nakalimutan na ba nila ang tinatawag ng kanilang nakaraan na Passover lang? Nakalimutan na ba nila ito na sinasabi sa Exodus 12:26 and 25 to 26? And when you come to the land that the Lord will give you as He has promised, you shall keep this service. And when your children say to you, what do you mean by this service? You shall say, it is the sacrifice of the Lord's Passover, for He passed over the houses of the people of Israel in Egypt when He struck the Egyptians, but spared our houses. And the people bowed their heads and worshiped. Nakalimutan na ba nila ito? Na sinasabi ko nga dyan na ituro niyo ito sa mga anak niyo. At nakalimutan din nila, sinasabi ni John the Baptist na sabi niya sa John 1:29, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Nakalimutan na nila ito. Nakalimutan din nila the suffering servant na sinasabi sa Isaiah 50, verse 6, I gave my back to those who strike and my cheeks to those who pulled out the beard. I hid not my face from disgrace and spitting. Lumalabas ang mga Hudyo ay naguguluhan sa kanilang paniniwala sa Old Testament, sa mga sinasabi ng Panginoon sa kanila. Nakikita na nila at naririnig na nila ang sinasabi ng Panginoon, pero hindi nila ma-reconcile at mapaniwalaan ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Kaya sa atin ngayon, titignan po natin, napakahalaga talaga yung ating ginagawa tuwing First Sunday, ang Lord's Supper natin. Kasi iyon ang sinasabi po sa 1 Corinthians 11. Pakinggan niyo po sinasabi. And when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also, He took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant of my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as we eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sa bawat simbahan natin, pag nagse-celebrate tayo ng Lord's Supper, ay nawawala na ba ito ng saysay? Kumakain na tayo tuloy. Nagiging ritual na lalo ang mga kabataan ngayon na kanilang paniniwala sa Lord's Supper. Iba nga minsan sa aming simbahan, pagdating ng Lord's Supper, yung mga kabataan lumalabas na. Parang walang saysay. Kung hindi nila alam ba natin talaga ang kahulugan nito kung bakit natin sinasabi ng Panginoon, kailangan ninyo itong gawin lagi. Bakit? Bakit kailangan? Alam niyo mo, ito po yung gospel eh. Nandito yung gospel. Dapat natin inaalala palagi ito dahil ito ang gospel. Dahil hindi natin nakita ito noon at kahit ngayon man na dahil sa ating mga kasalanan, inako ng Panginoong Jesus ang buot ng Diyos Ama na para dapat sa atin. Tinanggap niya lahat ng latay, pagbubugbog, sinuntok, sugat at mga kahihiyan ay dapat para sa atin. Pinako sa cross at pinagmalupitan ng parusa ng isang kriminal. Tinanggap niya ang kahihiyan sa cross hanggang katapusan para tayo maligtas.
Kaya ang Kristiyanong kinalilimutan ito, makinig po, ang Kristiyanong kinalilimutan ito ay hindi natututong magpakumbaba. Sila yung mga mayayabang ng mga Kristiyano na akala nila ay mababait na sila. Pero ubod silang yabang sa kanilang mga sarili. Ayaw nilang maging bahagi ng kahirapan ng Panginoon. Nahihiya silang ibahagi ang gospel. Ayaw nilang ayusigin sila sa kanilang pananampalataya. At itong dugo ng Panginoon na dapat natin iniinom palagi ay para hindi natin ito makalimutan na dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Wala na kapangyarihan ng kasalanan sa atin na mapunta pa tayo sa dagat-dagat ng apoy. Tayo ginawa ng Panginoon na matuwid, banal at anak ng Diyos. Dapat lagi itong napapahayag, napapaalala sa bawat isa sa atin. Lalo na sa Lord's Supper. Kasi ito yung gospel eh. Dito mo makikita kung ikaw ay tunay na Kristiyano o hindi. Dahil kung malalaman mo ito, ay magpapakumbaba ka talaga sa Diyos. Kaya nga ito tawag ni R.C. Sproul dito ay double imputation. Inako ng Diyos ang puot, inako ng Panginoon ang puot ng Diyos Ama na para sa atin at tinanggap naman natin ang kabanalan ng Panginoon Jesus. Double imputation po ang tinatawag ng R.C. Sproul dyan. Hindi natin nakikita ito, pero ito ay ang pinakamahalaga kung ikaw talaga yung tunay na mananampalataya sa ating Panginoon. Kailangan ng bawat isa, balik-balikan ang ginawa ng Panginoon Jesus sa atin. Kasi inaalis na ito ng sanlibutan. Tandaan po natin, ulit ko, tatlong kaaway natin. Ang ating sarili, makasarili naman. Ang sistema ng sanlibutan at ang demonyo. Inaalis ng lahat ito sa atin. Kaya, pag hindi natin binabalik-balikan ito, nakakalimutan natin magsisi, nakakalimutan natin humingi ng tawad sa Diyos, magpakumbaba. Lalo na, hindi natin masabi na humingi ng kapatawaran sa Panginoon, na hindi natin nagagampanan ang kautusan niya sa atin na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Pahalagahan ng lubos ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po ang pinakamahalaga. Basahin natin ang salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ba na hindi nakikita ay nangungusap sa atin kapag binabasa natin ang salita ng Diyos. Nangungusap ba sa atin? O hindi na ba natin nababasa ang salita ng Diyos? Pangalawa, bakit kailangan ng ating paniniwala ay humahantong sa matibay ng pagkakilala sa ating Panginoong Yesus? Pangalawa, dahil maunawaan lamang natin ang kagustuhan ng Diyos kung ipinagkaloob na sa atin ang Espiritu Santo. Nang marinig ng mga alagad ang mga katuruan ng Panginoong Yesus, marami nagsabi, mabigat. Marami nagsabi, mabigat na panalita ito. Sino makakatanggap nito? Mabigat ito, sino makakatanggap nito? Pero alam ng Panginoon ang kanilang bulungan ng mga alagad. Kaya sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Hindi nila maunawaan ang kagustuhan ng Diyos sa kanila. Paano kung sasabihin ng Panginoon sa kanila na ako'y Diyos na umakyat, naaakyat sa dati niyang kinaroroonan? Tiyang sasabihin nilang kalapas-pananan yan. Pag sinabi ng Panginoon siya ang Diyos na aakyat sa langit, sasabihin nilang kalapas-pananan yan. Dahil ba sa sinabi ni Jesus sa kanila na hindi nila kayang unawain, ay tumatalikod na sila? Bakit kaya hindi nila masabi sa Panginoon, tulad ng Ama
ng bata na may masamang espiritu at hindi mapalayas ng kanyang alagad. Sinabi ng Ama sa Panginoon na ganito, subalit kung may magagawa kayo, Panginoon, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kaya sinabi ng Panginoon, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Agad naman sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako, tulungan po ninyo ako, madagdagan pa ang aking pananampalataya. Sabi ng ama, I believe. Help my unbelief. Tulungan mo po ang aking pananampalataya. Dagdagan mo po ang aking pananampalataya. Bakit? Kahit si Judas, pinili na disciple na ng Panginoon, hindi sumampalataya talaga sa salitang tinuturo ng Panginoong Jesus. Kaya nga sinabi doon sa verse 64, ngunit may ilan sa inyo, hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus, buwan pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Bakit hindi nila masabi pag sila'y nagdududa, hindi nila maunawaan ang sinasabi ng Panginoon? Bakit hindi nila sinabi yung tulad ng sinabi ng ama ng bata? Sabi, Panginoon, help my unbelief. Dahil titingnan natin, hindi nila nakikita ang kanilang mga sariling kakulangan, hindi nila nakikita ang kanilang sariling katayuan, at hindi nila nakikita sa kanilang sariling pangangailangan. Kaya ganun na lamang, hindi nila maunawaan, hindi nila maintindihan. Hindi na nga nila maunawaan ang sinasabi ng Panginoon, paano pa nila masasabi na naniniwala po ako, tulungan po ninyo ako, madagdagan pa ang aking pananampalataya. Dahil ang isang taong walang Espiritu Santo, sariling kakayahan niya ang umiiral, kaya hindi niya maunawaan ang tinuturo ng Diyos. Ayon po sa verse 3, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito nagagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ay nagbibigay buhay. Pero itong kasama ng mga alagad ng Panginoon ay hindi talagang sumampalataya sa Kanya. Kaya sabi po sa verse 66, mula noon, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Ito ang nakakatakot. Ito ang nakakatakot ngayon sa mga Kristiyano ngayong panahon. Kung may Spirit Santo tayo talaga na nagbibigay buhay, tayo ay unting-unting binabago sa pamamagitan ng pagbabasa ng pangungusap ng Espiritu Santo sa atin. At itong pangungusap ng Espiritu Santo sa atin, ito'y nagbibigay buhay sa atin. Pakinggan po ninyo ito na ayon sa Roma 5, verse 3-4, hindi lamang iyan, ikinagagalang din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Makinig po kayo. Kung ang Espiritu Santo ay nasa sa atin, kapag ang ating pananampalataya ay nahahamon sa ating makasariling hangarin, influensya ng salibutan ng demonyo, kailangan natin talagang magbabad ng pagbabasa ng salita ng Diyos na nangungusap sa atin at ito po ay magbibigay ng buhay sa atin at ito ay magbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga nito na tayo nagtsatsaga pag-aaralan ng salita ng Diyos, sisikapin talaga natin, basahin, unawain ito. Ito po ay magbibigay sa atin, nagbubunga sa atin ng una-una makilala ang Panginoon at susunod ng pagsisisi sa ating mga nagagawang kasalanan
at tatalikuran natin ang mga nagagawa natin kasalanan na magbubuhan ng mabuting pagkatao. Pag inilalayuan natin ang ating mga kasalanan, magbubunga ito ng mabuting pagkatao. Kaya tingnan niyo po ang ating mga kasamahan natin ngayon. Baka ang pananaw natin tayo po ay mabuting tao. Ayon po nga sa, kung gusto natin makita na ang tunay, ang Diyos ay buhay, totoo ang Diyos, ay may tinatawag pong moral existence. Na ibig sabihin na tayo lahat ay hindi tayo nagkakaway-away dahil alam natin ang tama at mali. Yun daw po, sa libutan po nangyayari. Ibig sabihin, may Diyos. Kasi kung walang ng Diyos, kakaway-away tayo lahat. Pero hindi tayo ganun. Baka tayo ganun ang pananaw natin. Kulang yun pag yun ang pananaw natin. Na mabait kang tao, wala namang kaaway, hindi yun. Kailangan pa natin magtiyaga, pag-aralan ng salita ng Diyos, magbunga ito ng mabuting pagkatao. Ang mabuting pagkatao ito yung karakter natin. At dahil dyan, mararanasan natin ang pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos, mas lalo tayong tumatatag sa ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Kaya hindi po tumatatag ang pananampalataya at pag-asa sa Diyos na napakahalaga. Dahil, kaya anuman ang hilingin natin sa Kanya, dahil matatag ang ating pananampalataya, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Bagkus lalo tayong nananalangin at umaasa sa Diyos na ibibigay niya sa atin ang pangangailangan natin. Pero ano po nangyayari ngayon? Tayo ba'y lalong umaasa ng lubos at minamahal ang salita ng Diyos, na binabasa talaga natin ito, na tumatatag ang ating pananampalataya, at mas lalo tayo umaasa sa Diyos. Pag sinabing lalo umaasa sa Diyos, ibig sabihin, lagi mong kinakausap ang Diyos, lagi ka nananalangin, lagi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, dahil tumatatag ang pananampalataya, at lalo kang umaasa sa Kanya. Kaya ang tanong ko po sa bawat isa, may ginagawa ba tayo para tumatag ang ating pananampalataya? Sa buhay mo ngayon, may ginagawa ka ba para tumatag ang pananampalataya? Binibigyan mo ba ng pansin? Nagtiyaga ka ba? Dinidisiplina mo ba ang sarili mo? Basahin ang salita ng Diyos? Ito kasi ang gawain ng Espiritu Santo sa atin, na mapamahal tayo sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi tayo napapamahal sa salita ng Diyos, basahin ang salita ng Diyos, Espiritu Santo kaya tayo? Sasabihin niyo, sa mga matatanda lang yan. Ang mga matatanda kasi talaga walang ibang ginagawa. Basahin ang salita ng Diyos, mahalin ang Diyos, manalangin. Kasi wala na silang ginagawa. Hindi po yung ikaw, tayo po, tanong sa atin kayo. Kasi kung may kaaway tayo, baka pagdating ng pagsusubok sa dalilang, bagsak ka na. Gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Kung mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos, may Espiritu Santo ka. Kasi ang Espiritu Santo, ang gusto niya, ay minamahal natin ang salita ng Diyos. Pangatlo, bakit kailangan ng ating paniniwala ay umahantong sa matibay na pagkakilala sa ating Panginoong Yesus? Ang pangatlo ay dahil ang tao ng Espiritu Santo ay umaasang lubos sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Ayon po sa verse 67, tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyo umalis? Sumunod si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos.
Ito bang salita ng Panginoon ito ay tinatakot pa kaya ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa sinabi niya, at kayo gusto rin ba ninyong umalis? Tinatakot kaya niya ang mga alagad? O parang kaya makapag-isip-isip din sila at makapag-desisyon sa buhay nila? Nag-uusap-usap ang mga alagad. Nagdadalawang isip na ba kayo sa mga sinasabi ng Panginoong Yesus? Sabi niya ng Panginoon, tatalikuran na rin ba ninyo ako? Mag-desisyon kayo. Bakit nagtanong pa ang Panginoon kung alam naman ng Panginoon noong una pa kung sino ang nananalig sa Kanya? Bakit kaya? Alam niyo po, sa buhay ko po, may 4 na desisyon akong inihayag sa Diyos at ang aking pamilya. Inihayag ko sa Diyos at sa aking pamilya. Una, ay nung buong pamilya po kami, ay nag-a-attend po kami ng Catholic Charismatic Bible Study. Nagdesisyon po kami, ako actually, kung mananatili ba ako sa Katoliko with my family, kasama ng pamilya ko, o hindi. Nakipaghiwalay ako sa pamilya ko. At alam niyo na, pag hiwalay tayo sa pamilya, uusikin tayo. Pangalawa, nang sabihan ako ng tatay ko na nabalitaan ko magpapastor ka. Ano ipapakain mo sa pamilya mo? Wala akong masabi kundi God will provide. At mula nun, nagalit ang tatay ko sa akin. Pangatlo, nag-decide ako with the support ng aking asawa na magpapastor ako, tatanggapin ko ang panawagan ng Panginoon sa Payatas. At ang pinakamahalaga ay yung pang-apat, na nag-desisyon ako araw-araw ng buhay ko na babasahin ko ang salita ng Diyos. Kaya ganito rin ang gustong sabihin ni Pedro sa Panginoon. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Panginoon, wala ng Diyos kaming pupuntahan kundi ikaw lamang. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw na nga ang salita na nagbibigay buhay. Sa verse 69 sinabi, naniniwala kami at natitiyak namin na kayo na ang banal na mula sa Diyos. Ito ang maganda dito sa sinabi ni Pedro, na naniniwala at natitiyak namin na ikaw ang banal na Diyos. Sa kalagitnaan ng pagsusubok o kahit tayo ay walang alalahanin sa buhay, inaalala sa buhay, ang isang bagay na dapat ginagawa ng mga pinili ng Diyos ay ang ipahayag sa ating Diyos ang ating allegiance, ang ating o katapatan natin sa ating Panginoon araw-araw. Lagi natin ipinapahayag ang ating allegiance sa Panginoon na sinasabi natin, Panginoon, ang gagawin ko paggising sa umaga, Panginoon, ako ay lingkod mo. Ikaw ang nagligtas sa akin sa kapahamakan at pinagkaloob mo sa akin ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito ay kagandahan loob mo sa akin. Salamat sa iyong Espiritu Santo. At ngayon sa buhay mo ito, ilayo mo ako sa kasalanan at ilayo mo ako sa tukso at kayo lamang ang pangarangalan ko sa buhay ko. Yan ba yung nagagawa ng bawat isa sa atin at sinasabi natin sa Diyos sa ating allegiance sa Kanya, ang ating katapatan, na ako'y maglilingkod sa iyo, ako'y susunod sa iyo. Naway naiayag natin ang araw-araw. Pero anong kaso ng mga anak ng Diyos sa panahon ito? Paggising sa umaga, I pledge allegiance to my cellphone, na ang Google ang maggagaway sa akin sa araw, ang Facebook ang na
nakikibalita ako sa mga nakakilala ko, at ang pagbukas ko sa messenger ko ay sumasaya ang aking pakiramdam dahil sa mga likes and reels at TikTok na ginagawa ko. Hindi kaya tayo na ito ngayon ang sinasabi, mula ko'y marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Hindi lang natin pinapansin na tumatalikod na tayo sa ating tungkulin sa ating Panginoong Yesus at sa kanyang salita. Malalaman po natin lahat ito kung unti-unti na tayo hindi na umaasa sa mga pangako ng Panginoong Yesus sa kanyang salita. Dahil hindi na rin natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ito ang kaso ng ating paniniwala ngayon. Kaso ng mga alagad ng Panginoong Yesus. Ano po ang pinag-uusapan natin? Bakit kailangan ng ating paniniwala ay humantong sa matibay at pagkakilala sa ating Panginoong Yesus? Una, ay dahil umaasa tayo sa mga bagay na hindi nakikita, imbis na nakikita. Pangalawa, dahil maunawaan lamang natin ang kagustuhan ng Diyos kung ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo. At ang pangatlo, dahil ang tao na Espiritu ng Diyos ay umaasang lubos sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Alam niyo, kailangan lang siguro natin i-refresh or i-reformat ang buhay natin. Matuto tayo sa nakaraan at bumalik tayo sa basic Christian living natin. Nagbubuluhan na tayo, nalilito tayo sa tayo pupunta, anong gagawin natin bilang isang Kristyano. Hindi natin, kailangan natin balikan yung Bible reading natin, yung prayer, yung fellowship natin, na ating mga kasamahan. Sa mga YA, mayaman doon, sa mga trabaho, napakahirap daw sila magkasundo sa oras at venue. So saan sila makikita para magkaroon ng fellowship? Bakit kaya? Marami bang mas mahal ka? Ito lang po kung masasabi ko dalawang verses sa Bible na gusto kong iwan sa inyo. Matthew 6:33-34, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Hindi nagtatapos doon. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Kailangan na natin unahin ng Diyos. Sufficient. Maraming tayong problema, pero unahin natin ng Diyos. At ayon po sa Lucas 6:49, ngunit ang nakikinig lamang ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Wala sa Kristo. Hindi mahalaga sa Kristo. Hindi mahalaga ang salita ng Diyos. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at bubusak ng masa. Yan po kaso ng mga alagad ng Panginoon ngayong panahon. Magbalik po tayo sa Diyos. Back to the basic. Unahin muli natin ang Diyos. Unahin natin ang pagdalangin. Unahin natin sa salita niya. At makipag-fellowship tayo sa ating mga kasamahan. Tayo may magsige. Manalangin. Dakilang Diyos, sa umaga nito, napakinggan po namin ang inyong kagustuhan. Ang kaso ng isang mananampalataya sa noon at kahit ngayong panahon. Lord, kung kami po ay nadadala na ng sanlibutan, nadadala na sa pangangarin ng aming mga sarili, at hindi namin nalalaman ang demonyo ay patuloy kumikilos sa aming mga buhay. Panginoon, hayaan niyo po na muli namin ialay, muli namin sabihin sa inyo ang aming katapatan sa inyo,
na kami po ay inyong mga anak, kami po ay nagpapasakop sa inyo. Pagharian niyo po kami, ay higit sa lahat, ay aming susundin kayo bilang Panginoon namin at tagapagligtas sa aming buhay. Hayaan niyo po salita niyo ay magbigay buhay muli sa amin, Lord, na ito'y makilala namin kayo at lubos namin susundin at maging isang larawan ninyo po ang aming pamumuhay dahil sa inyong Espiritu na bubusat sa aming araw-araw. Lord, ito po ang aking dalangin sa simbahan ito. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakapakinig ngayon at naway ito'y maipamuhay nila. Hayaan niyo po ang conviction sa Kristiyong Espiritu sa salita niyo na bubusat sa puso nila ay manatili, hamunin ang bawat isa na pahalagahan ang salita niyo. Ang lahat ng kapurihan sa inyo namin ibinibigay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay aming samang dalangin, ang lahat po ay magsabi. bilang karapatang tugon sa kanundagan ko sa ating yando, ating yando ng ating mga loob bilang ating sacrificial act of worship. Paalala ko sa pagkano, Lucas Kapitulo 12, talata 48, ang binibigyan ng maraming bagay ay hanapan ng marami at ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Pinatuwa po ang natin.
Tayo po'y manalangin. Ama ng Diyos, kami muli nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga biyaya at pagpapala mo na amin ang aming Diyos. Salamat sa magandang kalusugan na binibigay mo sa bawat isa. Salamat sa mga trabaho na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa mga kabuhayan na ginagawa mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po na alaman namin, Panginoon, na ito'y kagustuhan mo na mangyari sa aming buhay, ang magkaroon kami ng ikabubuhay. Sapagat, Panginoon, salamat. Kaya naman, Panginoon, bilang tugon, binabalik namin sa iyo ang bawat pagpapala na aming ang kami sa iyo, Diyos. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na nakakaunawa ng salitang pagbibigay at pag-ikapo. Pagpalain mo silang lubos, ang kanilang kalusugan, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga trabaho ng siksik, liglig at umaakaw. Diyos, sa iyo namin tinatagubilin ng aming buhay, sa iyo lamang lahat ng meron kami, sa iyo lamang ito ng galing, Panginoon. Kaya naman maraming salamat po, Diyos, sa mga biyaya ito na dalitong namin, Panginoon. Lord, maging ang mga umawak na ito, gamitin mo lamang ang kanilang, Lord, buhay para, Lord, magamit sa tama, Panginoon, ang mga salapin ito sa ikalulugod, ikalalwalati ng iyong sambahan ito, Diyos. Ama, binabalik namin sa iyo ang mataas na papuri at pagsamad pagkakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo na tumayo, awitin natin ang Doxolia. Pagbati po sa mga nagdiriwang ng kaarawan mula Mayo 19 hanggang 25. Pagbati sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, Mayo 19, Bernadette May Ogmasta. Sunod isang masayang pagbati sa kanyang kaarawan, May 19, Regine Kinsay. Sunod isang pagbati sa kanyang kaarawan, Mayo 20, Daniela Antokia. Mayo 21, isang masayang pagbati sa iyong kaarawan, Cathy Akain. Isang masayang pagbati sa Mayo 24, kay May Antokia. Kapalaran sa Diyos. Wala po tayo magdirigo ngayon ng anibersaryo ng kasal. May iba po pa rin mga patalastas. Happy birthday kay Pastor Pepot, May 25. Salamat po. Tayo po naituloy lahat at tinatawagan ko po si Pastor Pepot sa pangwakas at panalangin. Tayo po'y manalangin. Mahal namin Ama, lubos kami nagagalak sa inyong kabutihan sa amin, sa inyong presensya sa kalagitnaan namin. Salamat sa pag-uusap niyo po sa bawat isa sa amin, sa salitang inihayag sa inyo. Inihayag niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami at patuloy niyo po kaming turuan na pag-aralan ng salita niyo, makita namin at makilala namin kayo sa salita niyo. Panginoon, dalangin din po namin ang mga kasamahan namin dito na may kaarawan. Hayaan niyo po ang pagpapala
ng kanilang pananampalataya ay lumago at hindi lamang yan, anuman ang kanilang kahilingan sa kanilang puso ay naway ipagkaloob niyo po ito sa kanila ayon sa inyong kalooban. Ang dalangin din po namin, nakilang Diyos sa mga senior citizens namin na narito. Hayaan niyo po pagpalain sila ng kalusugan, kasiglahan ng katawan, kakayahan na talagang makapaglingkod pa sa inyo. At hayaan niyo rin po na makita nila na marami pong nagmamahal sa kanila na mula po sa kanilang mga pamilya at sa pamilya ng simbahan. Dakilang Diyos, dalangin din po namin ang mga nagtatrabaho, hayaan niyo po pagpalain sila ng pag-iingat at gabay at kalakasan ng katawan sa kanilang pagtatrabaho para po sa kanilang pamilya. Hayaan niyo po pasaganahin ito lagi at makita nila ang pagpapala ninyo tuwing sila po'y nagsasama-sama sa kanilang pagkainan kung gaano kabuti ninyo, Panginoon, sa bawat pamilya namin. Salamat din, Panginoon, sa mga nalalapit na mga estudyante namin na malapit na po ang kanilang mga exams. We pray kayo po magbigay sa kanila ng karunungan at hayaan bigyan sila ng pagtitiis at talagang magtsatsaga na pag-aralan ang kanilang dapat pag-aralan na sa kayo ang tutulong sa kanila na magkaroon po ng maayos na mga grado na may papakita nila sa kanilang mga magulang. Salamat din, Panginoon. Hayaan niyo po, dalangin namin ang mga may negosyo sa amin. Pagpalain niyo po, Lord, ito na mas lalo po lumago ang negosyo nila at mas lalo po silang gamitin ang negosyo nito para marami po mapagpala ng mga kapatiran. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, ang mga bawat ministries sa simbahan ito. Hayaan niyo po, patuloy kayo magbigay ng mga manggagawa at kagalakan sa kanilang puso sa paglilingkod. Wala po silang ibang iniisip kundi sa kanilang paglilingkod kayo lamang ang kanilang pinaglilingkuran. Salamat din, O Diyos, sa bawat pamilyang narito. Hayaan niyo po ang kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, at kasiglahan, kasagalahan ang umiral sa amin sa darating na sa lingkong ito. Ilayo niyo po ang bawat isa sa amin sa sakit at hayaan niyo po ang mahalaga sa buhay namin ay ipanalangin sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami basahin ang salita ninyo at magpakilala kayo sa amin tuwing binabasa namin ito. Salamat po. Ito po ay aming samot-tulangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi namin. Amen. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His